Viewers Opinion, ang 3-team trade ng Barangay Ginebra San Miguel, Magnolia Chicken Templados Hot Shots at ng Terra Firma Jeep. Only on the move na nga ba? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag kalimutan na mag-comment at mag-suggest para malaman ang opinion mo. Isang 3-team trade ang niluluto ngayon mula sa SMC Camp kasama ang Terra Firma Jeep. Ito ay involve ang Barangay Ginebra San Miguel at ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots, at ang gagawin niyang conduit team ay ang sinasabing farm team nila na Terra Firma Jeep. At sa 3-team trade niya na to, sinasabing si Paul Lee ay lilipat na ng koponan dahil na rin sa mga minutong nakukuha nito kay Coach LA Tenorio na malayong malayo sa mga nakukuha niya noon kay Coach Chito Victolero. Talakayin natin kung saan nga ba mapupunta ang tatlong players na involved sa tatlong teams na magte-trade para palakasin ang kanilang koponan ngayong ongoing All Filipino Cup. Sa 3-team trade na to ay itatapon ng Barangay Ginebra San Miguel ang hindi nila ginagamit na sentro na si Ben Adamos papunta sa Terra Firma Jeep. Saktong-sakto kasi na nangangailangan ngayon ng Terra Firma Jeep added ceiling para sa kanilang koponan dahil kulang na kulang talaga sila pagdating sa big men, lalo-lalo na sa center position. Kaya itong si Ben Adamos ay ang kanilang tinatarget dito sa 3-team trade na to na magmumula naman sa Barangay Ginebra San Miguel, kung saan hindi naman ito ginagamit ni Coach Tim Cone at sinasabing hindi nag-fit sa triangle offense ng Barangay Ginebra San Miguel. Sakaling matuloy ang 3-team trade na to at mapunta nga itong si Ben Adamos sa Terra Firma Jeep, ay bukod sa magkakaroon na nga siya ng sapat na playing time para mailabas ang kanyang full potential, ay magkakaroon na rin ng isang natural center ang Terra Firma Jeep, na ngayon ay masasabing wala talaga sila dahil ang kanilang injured center na si Kenmark Carino ay sa May 2026 pa dapat makakalaro sa Terra Firma Jeep. Sa ngayon, ang ginagamit na sentro ni Coach Ronald Tubid para sa kanilang koponan ay si Kit Saldivar na isang natural stretch 4 o power forward, at ang lumalabas na reliever niya ngayon ay si Ira Batalier na undersize para sa isang sentro, at paminsan-minsan ginagamit din si Louis Sanggalang para sa center position. Kaya inaasahang makakabuti ito para sa Terra Firma Jeep dahil magkakaroon na nga sila ng isang natural center at matangkad pa sa height na 6'8" dito kay Ben Adamos. Habang ang pakakawala naman ng Terra Firma Jeep na si Kenmark Carino na ngayon ay meron pang ACL injury at sinasabing nakatakdang magbalik sa loob ng court sa May 2026, ay isa-sideline muna ng koponan na kanyang pupuntahan sa injury list nila, at ito ay ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Dahil hindi pa mapapakinabangan itong si Kenmark Carino dahil nga sa kanyang ACL injury at tinatayang sa May 2026 pa ito makakabalik sa paglalaro sa loob ng court, ay hindi na nga daw ito mahihintay ng Terra Firma Jeep at isasama na nila dito sa 3-team trade na to at mapupunta nga sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pagdating niya sa nasabing koponan ay isa-sideline muna siya sa kanilang injured o reserve list, at kapag ka okay na nga ito o nakarecover na ito mula sa kanyang ACL injury ay saka ito ila-line up para makatulong ni James Laput at Ian Sanggalang sa kanilang center position. Layunin ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots na kumuha pa ng mga mas matatangkad na players, lalo-lalo na sa center position, dahil yung kanilang starting center ngayon na si James Laput ay lumalabas na project pa lamang ni Coach LA Tenorio, habang si Ian Sanggalang na veteranong sentro ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots ay nagmumula na sa bench ngayon, lalo na kapag hindi maganda ang ipinapakita ni James Laput. Sakaling makabalik na sa kanyang top playing form itong si Kenmark Carino, ay magkakaroon ng added ceiling ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots, at magkakaroon pa sila ng isang defensive center dito kay Kenmark Carino na napabilang sa all defensive team noong season 48 ng PBA. Sa ngayon, kinakailangan mo nang magsakripisyo ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots, pero mukhang hindi naman nila yon iindayin sa ngayon dahil marami silang players at masasabing malalim ang kanilang bench
At yung ipapalit naman kasi nilang player na kasama dito sa 3-team trade na to ay halos hindi na nagagamit ni Coach L.A. Tenorio. Kahit pa sinasabing excuse nito yung minutes restriction dahil sa iniindang injury bago pa man mag-umpisa ang All Filipino Cup. At ang player nga na mula sa Magnolia Chicken Templados Hotshots na kasama dito sa 3-team trade na to ay si Paul Lee na sinasabing mapupunta naman sa crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel. Sinasabing minutes restriction ngayon itong si Paul Lee kay Coach L.A. Tenorio sa Magnolia Chicken Templados Hotshots dahil meron nga daw itong iniindang injury bago pa man magumpisa ang All Filipino Cup. Pero gayon pa man, hindi rin umano ito masaya sa nakukuha niyang playing time. At alam mo manon itong si Paul Lee na kahit meron siyang iniindang injury ay kakayanin naman niyang maglaro nang mas higit pa sa average na 12 minutes na ibinibigay sa kanya ni Coach L.A. Tenorio. Yan din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon 3 games na ang nilalaro nitong si Paul Lee, pero 2 puntos pa lamang ang kanyang naitatala para sa 50th season ng PBA. Nakakabahala yung stats nitong si Paul Lee na nag-a-average lamang ng wala pang 1 punto, lalo pat alam ng lahat na tirador ito pagdating sa 3-point area at all around din ang laruan pagdating sa kanyang opensa. Kitang kita rin sa mga gestures nitong si Paul Lee sa lahat ng laro ng Magnolia Chicken Templados Hotshots na para bang gigil na gigil itong makapaglaro pagka nasa bench, at pagdating naman sa loob ng court ay hindi na nga ito nakukuha yung mga touches sa bola na nakukuha niya nung panahon ni Coach Chito Victolero. Kaya sinasabing anumang araw ngayon, kapag ka nagkasunod-sunod na rin ang talo ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at hindi nagbago ang mga minutong nakukuha niya kay Coach L.A. Tenorio, ay baka gumaya na rin itong si Paul Lee kay Maverick Hanmisi at mag-request na rin ito ng isang trade kung saan nais nga nitong mapunta umano sa kanyang favorite team noong pagkabata pa niya na Barangay Ginebra San Miguel. Sakaling pumayag si Boss Alchua dito sa hinihiling ni Paul Lee na mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel, ay parang papalitan lamang nito yung pwestong nabakante ni Maverick Hanmisi na ngayon ay nasa Terra Firma Jeep na nga kasama ang kanyang kapatid na si Jerry Hanmisi. Ang tanong nga lang dyan ay kung gusto ba ni Coach Timko na mapunta sa kanilang koponan itong si Paul Lee, dahil halos pareho nga din sila ng laruan ni Maverick Hanmisi na pwede sa loob at pwede sa labas. At kung mabibigyan niya ng sapat na playing time ay kayang-kayang mag-deliver, lalo-lalo na pagdating sa crunch time, kung saan ang sinasabing mga players mula sa Barangay Ginebra San Miguel sa ngayon ay pawang mga takot tumira at walang katapusang pasa ang nangyayari sa loob ng court, lalo-lalo na kapag last 2 minutes na. Kung mapupunta nga naman itong si Paul Lee sa kanilang koponan ay meron na silang target shooter o go-to guy pagdating ng crunch time na hindi mahihiyang tumira kahit pa sa 4-point area. Kaya kung magkakasunod-sunod ang pagkatalo ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at ng Barangay Ginebra San Miguel, ay asahan na umano na baka ituloy na nga itong proposed 3-team trade na to kasama ang conduit team na Terra Firma Jeep para magkaroon ng tsansa o luminaw yung tsansa ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at Barangay Ginebra San Miguel pagdating sa playoffs. At ang Terra Firma Jeep naman ay kakasangkapanin na naman ng SMC para matuloy ang paglipat ng mga players nila, kagaya ng gagawin dito kay Paul Lee na mapupunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Anong opinion mo dito sa sinasabing ipopropose na 3-team trade ng SMC kapag ka nagkatuloy-tuloy ang pagkatalo ng Barangay Ginebra San Miguel at Magnolia Chicken Templados Hotshots sa ongoing All Filipino Cup? Posible kayang matuloy ang proposed 3-team trade na to? At masasabi bang fit ang mga players na to para sa mga koponan na lilipatan nila? At kung sakali tatanggapin naman kaya ni Coach Timko nitong si Paul Lee sa Barangay Ginebra San Miguel para magkaroon sila ng added firepower pagdating sa opensa at masasabing go-to guy pagdating ng crunch time o last 2 minutes ng 4th quarter? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest para malaman ang opinion mo.
BTS, ito na po ang ating bagong channel, ang Basketball Talk Studio Express. Sana po ay suportahan nyo muli itong ating bagong channel kagaya ng pagsuporta nyo sa ating dating channel na Basketball Talk Studio. Sana po ay mag-subscribe ulit kayo dito sa ating bagong channel para sa mga bagong balita tungkol sa basketball dito sa Pilipinas na dapat nyong malaman. Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-like, comment kung meron kayong gustong sabihin tungkol sa ating video. At muli po, mag-subscribe at pakihit na rin po yung bell button para updated kayo sa lahat ng balita tungkol sa basketball dito sa Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.